Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nagtagumpay si William na pabagsakin ang pinuno sa hanay ng mga halimaw na baboy. Bumagsak ito sa kanyang harapan, dambuhala sa laki, daan-daang ulit ang labis kumpara sa katawan ni William. Humihingal siyang pinunasan ang bibig habang nagpupunas ng pawis, at buong pagod na nagbulalas na tunay ng napakahirap ng laban. Sa pagod at inis, idinagdag pa ni William na pakiramdam niya ay ang mismong bida ang nagtanim ng dambuhalang baboy na iyon para sa kanya. Nakaupo siyang nakasandal sa kanyang baston, halatang nauupos na sa pagod. Katabi niya ang isang lalaking si Gerald. Tinawag agad ni William ang pangalan nito. Si Gerald ay halos wasak na rin ang katawan sa laban, at sa pagitan ng mabibigat na hinga, humingi ito ng tawad kay William. Habang lumalalim ang kanyang paghinga, sinabi ni Gerald na doon din siya napadpad, sa gitna ng mga bangkay ng war pigs na pinatumba niya gamit ang kanyang sariling espada. Matamang napaisip si William at sinabing wala silang oras para magtagal. Kailangang habulin agad ang mga kalaban. Tumalima agad ang kanyang mga tauhan, seryoso ang mga mukha habang naghahanda sa pagtugis. Habang naglalakad, binalika ni William sa alaala ang biglaang pagdating ng bida sa kanilang harapan. Isang masamang kutob ang damapo sa kanyang isipan na kung makalabas man ang lalaking iyon, magiging tunay na panganib ito. Naisip rin niya si Palm, na may madilim na aura nang humarap ito sa kanila. At sa sandaling iyon, napagtanto ni William na may kung anong bagay sa taong iyon na hindi niya gusto. Maya-maya, tinawag siya ng isa sa kanyang mga tauhan at sinabing may nakita silang mga bakas ng paa sa loob ng damuhan. Magaling, sagot ni William, at idinagdag na kapag nahuli nila agad ang lalaking may suot na kapote ang mismong bida itali agad ito. Siya na mismo ang bahala. Sinubukang payuhan siya ni Gerald, sinabing baka hindi na kailangang tretuhin ng ganoon ang lalaki. Maaaring isa lang itong mayabang na baguhan, ngunit kahit ganon, halata pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ako naniniwalang isa lang siyang karaniwang kalaban, habang nakatalikod sila sa direksyong tinatahak. Tinanong ni William si Gerald kung sino ba ang inaalala niya. Walang pag-aalinlang ang sinabi ni William na dapat alam ni Gerald na wala nang mas malakas pa sa kanya sa loob ng gate. Sa dibdib ni William ay naroon ang sagisag ng apoy na balahibo, isang tatak na iniingatan niya ng buong pagkalinga. Samantala, sa kabilang panig ng madilim na gubat sa loob ng dungeon, magkasamang naglalakad sina Kiri at Debo. May halong biro at panunuya ang tanong ni Debo kung nakita kaya ng kanilang mga kaaway ang sarili nilang mukha sa huling sandali. Baka sa tindi ng kanilang kamangmangan, niyurakan na lamang sila ng mga baboy. Habang tumatawa si Debo, nanatiling seryoso at matatag ang mga mukha ni Kiri at Palm. Sabay-sabay silang nagpapatuloy sa paglalakad. Sabi ni Palm, hindi basta mamamatay ang kanilang mga kalaban sa ganoong paraan. Kaya pinaalalahanan niya si Debo na maging maingat sa bawat hakbang. Tinanong pa niya kung naaalala pa ba nila ang mga bitag na kanilang iniwan. Oo naman, tugon ni Debo na may ngiti sa labi. Pagkaraan, tinanong ni Debo ang kanyang pinuno kung bakit hindi na lamang nito tinapos ang laban. Aniya, sana sinamantala na ni Palm ang pagkakataon. Ngunit pinutol agad siya ng kanyang pinuno at mariing sinabi na mas malakas ang kanilang nakalaban kaysa sa kanya. Nagulat si Debo, tila di makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Sa kanyang pag-aakalang si Palm ang pinakamalakas, hindi niya inaasahan na may mas hihigit pa rito. Tahimik si Palm, lumulubog sa kanyang mga alaala. Naalala niya ang nakakasilaw na apoy ng isang palasyo, isang sandaling binalot ng pagsabog na. Nagtabing sa paningin ng lahat, at sa gitna ng usok at alab, lumitaw ang bida sa harapan ni Debo. Sa unang pagkakataon, nakaharap si Palm sa isang palasong may kapangyarihang lampas sa kanyang inaasahan. Sa lakas ng pagsabog, napaatras si Debo. Sinubukan ni Palm na itapat ang kanyang sariling palaso ng apoy,
ngunit sa kanyang sindek, tila walang epekto ito. Nanlaki ang mga mata ni Palm. Sa kanyang paggunita, binalot siya ng hilakbot. Ang palaso ng kalaban ay hindi nasira, bahagya lamang itong lumihis ng landas. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, sambit ni Debo sa gitna ng pilit na tawa habang pinagmamasdan ang bida. Ngunit si Palm ay tanging tanong lang ang itinugon, bakit siya magbibiro? Takot ang gumapang sa boses ni Debo. Tumatakas ba talaga tayo? Tugon ng bida, iyon nga mismo ang nangyayari. Dahan-daang tinanggal ni Palm ang kanyang balat na panali sa braso. Pinanood siya ni Debo, litaw ang pagkagulat sa kanyang mukha. Tiningnan ng bida ang kanyang kamay at bamulong na lumawak na ang bilog. Tunay nga, ang magic circle sa kanyang kamay ay lumaki hanggang sa sukdulan. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Debo na puno ng pagtataka. Ipinaliwanag ng bida na ang paglaki ng bilog ay nagpapahiwatig ng mas matinding pagkakaiba sa lakas at bilis, kahit pareho pa ang uri ng mahikang ginagamit sa parehong antas ng bilog. Pinisil niya ang kanyang kamay, nakatitig sa magic circle sa kanyang palso, habang mahinahong sinabi na ngayon, nasa sukdulan na siya ng ikalawang bilog. Kaya't kung sakali man, dapat silang magpantay o siya ang manalo. Ngunit ang lebel ng mahika ng kanyang kalaban na si William ay tila lagpas na sa anumang lohikal na paliwanag. Sinabi ni Palm na ang Red Gate ay maaari lamang pasukin ng mga may antas hanggang ikalawa, kaya't malinaw na may ginagawang hindi karaniwan si William upang palakasin ang sarili. Binal ika ni Palm sa kanyang alaala ang kalabang hindi niya kailanman natalo, ang nilalang na tila ba nababalutan ng apoy ang anyo. Tahimik ngunit mabigat ang babala ng bida kina Debo at Kiri, si William ang pinakamalakas na adventurer sa loob ng gate na ito. Napamura si Debo sa gulat. Paanong mananalo tayo sa ganito? Sambit niya, habang si Kiri na nakatayo sa kanyang likuran ay nanatiling tahimik. Agad nagsimulang magtanong si Debo kay Palm, ano ba ang dapat nilang gawin? Sinubukan niyang itanong kung maaari ba nilang muling gamitin ang mga hobgoblins. Habang itinatali ni Palm muli ang kanyang mga balat na panali sa palso, sinabi niyang delikado ito, kaya hindi nila uulitin. Ipinaliwanag ng bida na ang mga hobgoblin ay iba sa mga hanggal na baboy at bandahe, may talino sila, may kakayahang umunawa ng layunin, at maaari nilang gamitin iyon upang pumanig sa kanila. Ngunit biglang nagsalita si Kiri, pinahinto si Palm at tinanong kung ano ba talaga ang sinasabi niya. Hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon nila? Itinaas ng bida ang kanyang mga mata at tiningnan si Kiri. Kalma ang kanyang titig, ngunit mariin ang pakiramdam. Napakunot ng noo si Kiri at seryosong winika na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagbubunyag ng mga tagasunod ng mga itim na salamangkero sa hanay ng mga knights. Ito raw ang pinakakritikal na impormasyon, ang kapalaran ng buong mundo ay nakasalalay dito. Kaya't pasigaw niyang ipinahayag na kailangan na nilang lisanin ang lugar. Napatingin si Debo sa kanya. Ang bida na may nanatiling tahimik. Sinabi ni Kiri na dapat na nilang talikuran ang pananakop sa gate na ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang hawakan ng kanyang espada. Nakatingin siya sa bida at kay Debo habang sinasabi ito. Ngunit agad siyang pinatigil ni Palm, walang silbi ang sinasabi niya. Napalingon si Debo sa kanya, gulat na gulat. Tinanong niya ang bida kung ano ba ang sinasabi ni Palm. Nagngit-ngit si Kiri. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang magsalita, alam na raw niya, wala raw paraan upang maialis ang mantsa ng pagkaalipin. Tumingin siya sa bida, puno ng pagkasuklam at pagdududa. Itinanong niya kung nais pa rin ba nitong habulin ang gantimpala sa paglinis ng dungeon. Tahasang tinanong ni Palm kung ano ang susunod na hakbang kung lumabas si Kiri at ipinamudmud ang impormasyong dala niya. Napakunot ang noo ni Kiri. Tila sinisilip ni Palm ang kanyang loob. Tinanong niya si Kiri kung talagang iniisip niyang mapipigilan niya ang lahat sa ganitong paraan.
At sa wakas, mariing winika ni Palm, huwag maliitin ang kalaban. Ipinaliwanag ng bida na matagal nang nagkukubli ang mga tagasunod ng dilim, daan-daang taon na silang namumuhay sa anino, at ngayoy nakabaon na sa mismong sistema ng kanilang lipunan. Sinabi ni Palm na kung isusumbong nila ang natuklasan, ang mga kalaban ay agad na magtatapon ng bigat ng mga banta, gaya ng balas na inilalaglag mula sa isang lumulubog na barko, at saka mas lalong lulubog, waring bumababa sa kailaliman ng isang madilim at walang hanggang lungga ng langgam. Aniya, kapag nangyari iyon, wala nang sinumang makatutuklas sa kanila. At sila'y magiging laso na unti-unting kakain sa puso ng mundo ng Maple, mula sa kaloob-looban nito patungo sa kabuuan. Nagngit-ngit si Kiri, mariing kinagat ang kanyang mga ngipin sa galit. Nilapitan niya ang bida, at walang pag-aalinlangang sinunggaban ang kwelyo ng kapan nito. Hindi nila maaaring hayaan ang ganoon, sigaw niya, halos nanginginig sa puot. Puno ng pagkapuot ang kanyang tinig nang bumulalas siya ng tanong kay Palm, ano ang dapat nilang gawin, kung gayon. Sinigawan niya ito, huwag na huwag nitong babole-walein ang lahat ng kanilang alok, nang hindi man lang nagbibigay ng kahit anong kapalit. Naglalagablab ang apoy sa kanyang mga mata habang sumisigaw. Hinahabol na sila, kailangan nilang makaalis bago pa sila maabyutan. Ngunit ngumiti lamang si Palm, malamig at mapanatag. Tinanong niya si Kiri, sino ba ang iniisip niyang tunay na mangangaso? Hinawakan niya ang kamay ni Kiri, marahan, ngunit may bigat, at dahan-daang itinulak palayo mula sa kanyang katawan, sa isang kilos na puno ng katahimikan at lalim. Sa ilalim ng lupa, katahimikan ang bumalot sa kagubatan. Tanging ang mahinang yabag ng mga manggugulo ang gumagambala sa marilag na pananahimik. Ang mga tagasunod ng mga maitim na salamangkero ay mabilis na tumatakbo sa gitna ng gubat, patuloy sa habulan sa kanilang mga kalaban. Isa sa mga tauhan ni William, isang lalaking may peklat sa pisngi, ay pasiga na nagutos. Kailangang matagpuan nila agad ang kanilang hinahanap. Kapag nakatakas pa ang mga ito, tiyak na malalagay sila sa alanganin. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang babala, biglang sumulpot si Dibo mula sa likod ng isang puno, waring anino na lumitaw mula sa dilim. Bitbit niya ang kanyang halberd, at may ngiting mapanukso sa labi, sinalubong niya ang kanyang kaaway sa isang iron iya ng pagbati. Isinwing ni Dibo ang kanyang halberd, isang malawak na galaw na tila hinihiwa ang hangin. Dumaan ang matalim na dulo ng kanyang sandata sa ibabaw ng ulo ng kalaban, habang siya'y damapa at yumuko palapit sa lupa, parang isang gutom na hayop na handang umatake muli. Ang pangalawang kalaban, na may hawak na sibat, ay tumawa ng may panlilibak. Tinawag niyang hanggal si Dibo sa pagharap ng mag-isa. Itinutok ng lalaking may sibat ang kanyang sandata kay Dibo, sabay sigaw na sa pagkakataong ito'y tatapusin na niya ang laban. Ngunit hindi niya nagawa ang kanyang balak, sapagkat sa isang iglap, mabilis na pinutol ni Kiri ang lubad ng patibong ng mga hobgoblin, itinusok ang kanyang espada sa puno. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dambuhalang na punong kahoy na matagal nang pinipigil ng lubad ay humulagpos, lumipad na parang palaso, at sa pilitang pinadapa ang lalaki. Mataas ang sigaw ng lalaki sa pagkabigla, at ang kanyang kasama ay napasigaw rin ang kanyang pangalan, Andreas, habang mariing nakakunot ang noo. Natawa si Kiri ng malakas habang pinagmamasdan ang kanilang kalaban na nagkukumahog sa gitna ng kaguluhan, parang mga ipis na nawalan ng silungan. Hindi nag-aksaya ng sandali si Dibo. Mabilis siyang sumugod sa himpapawid, iwinasiwas ang kanyang halberd, at may mapanuksong ngiti sa labi habang binulalas, may oras ka pa talagang lumingon tingin. Tuloy-tuloy ang kanyang pagsalakay, itinataas ang halberd para ibagsak sa kalaban, ngunit mabilis itong nakaiwas. Dama po ang sandata sa lupa na may ugong ng bangis. Ngunit mabilis rin ang kalaban, lumapit ito kay Dibo at sumigaw ng mariin, pinatitigil siya, sabay sibat ng kanyang punyal na puno ng galit.
Ngunit si Debo ay sanay sa panganib. Mabilis siyang nakaiwas. Lumagpas lamang ang punyal, ni hindi man siya nasaktan. Napapasigaw ang kalaban sa pagkapahiya. Paanong naiwasan pa iyon? Ngunit bago pa siya makabawi, biglang sumikad mula sa ibaba si Debo. Ay sinargo ang kanyang tuhod diretso sa panga ng kalaban. Bumagsak ito, nawalan ng balanse. Ngunit hindi pa tapos si Debo. Binitiwan niya ang kanyang halberd. Ang kanyang mga kamao na lamang ang ginamit. Walang pag-aatubili, sinunggaban niya ang mukha ng kalaban, saka pinukpok ng malalakas. Una sa mukha, sunod sa tiyan, pinahina nito ang kalaban, ngunit hindi pa roon nagtapos ang kanyang galit. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok, mga sipa, mga hampas, tila siya'y naging isang buhay na makinang panlupaypay. Ang kanyang katawan ay parang hilingan ng laman, walang tigil sa pagwasak. Tumama ang kanyang kamao sa mukha ng kalaban, agad bumalong ang dugo sa ilong at bibig nito. Sa bawat hampas, tila ba si Debo ay naging isang gulong ng apoy, umiikot, walang iniiwang bahagi ng katawan ng kaaway na di nasasaktan. Habang nagaganap ang labang iyon, na sa totoo'y mas kahalintulad ng pagbugbog kaysa tunay na duelo, isang babae sa kalayuan ang pinagmamasdan ang lahat. Bitbit ang kanyang pana, sinubukan niyang ituon ang kanyang paningin para barilin, ngunit sa gitna ng pagkabigla ay napabulalas siya. Ano ito? Anong nangyayari sa larangang ito? Hindi ko inakalang matatalo sila ngayon. Ngunit bago pa siya makapana, biglang lumitaw si Kiri mula sa likuran. Sa isang iglap, sumugod ito sa hangin, iwinasiwas ang kanyang espada. Halos tamaan niya ang babae sa unang sulyap pa lang. Ngunit nakaiwas ang babaeng may pana. Yumuko ito, halos gumapang sa lupa upang hindi matamaan. Mula sa gilid, muling sumalakay si Kiri, walang awang iwinawasiwas ang kanyang sandata. Ang kalaban ay patuloy na umurong, pilit na umiiwas sa bawat bagsak ng espada ni Kiri. Ngunit hindi ito maaaring tumagal. Sa sandaling ang babae ay nahulog sa alang-inong posisyon, agad tumapat si Kiri at ay sinargo ang isang tuwirang hiwa. Itinapat ng babae ang kanyang pana bilang panangga, pilit na hinarang ang bagsik ng espada ni Kiri. Ngunit hindi pa tapos ang pagsalakay. Sa bawat hampas, kasabay ng galit, isinambit ni Kiri ang kanyang puot. Hindi mo ako dapat inabala. Hindi ko iyan palalampasan. Sa ibang bahagi ng kagubatan, nanatiling tahimik ang paligid. Tanging mahinang ingay ng labanan ang umaabot sa distansya ng pinangyarihan. Narinig ni William ang alingawngaw at tahimik na winika na tila nagsimula na ang tunay na digmaan. Tinanong niya ang sarili, na may kuryusidad, iniintay nga ba talaga sila sa kabila? Sa liwanag ng araw na sumisilip mula sa pagitan ng mga dahon, naroon ang bida, matatag na nakatayo, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang baston. Bahagyang natawa si William, tila ba naaaliw. Ayos lang, panahon na para magsimula, sabay nilang inihanda ang kani-kanilang mahiwagang sandata. Parehong tinawag ang kapangyarihan ng apoy, ang kasanayang fire arrow. Si William, may mapanlinlang na ngiti sa labi, ay tinitigan ang kanyang baston, samantalang ang bida ay buong kumpiyansang iniangat ang sarili niyang sandata, hindi nagpapakita ng ni kaunting pag-atres sa harap ng panganib.